Sa bawat hakbang ko paghawi sa tabing dagat, nakikita ko ang mga pamamaraan ng mga mapangaping dayuhan. Tila sila'y mga kaluluwang uhaw sa kapangyarihan, hindi marunong magpatawad o mag-alay ng habag. Sa Noli Me Tangere, itinampok ko ang sakit at iniwang sugat ng ating lipunan. Hinihiling ko sa mga mababasa na ibangon ang kanilang inaasam at lumaban para sa katwiran. Ang librong ito ng karunungan at pag-asa ay binigay ko sa inyo. Bakit o kaya nito? Patay na nga, ipahugay pa. Sumunod ka na lang. Babayaran din naman tayo pagkatapos tong gawain na to. Diba kailangan natin ng salapi? Tapusin natin tong gawain na to. Pero ang utos sa atin ay ilipat ito sa libingan ng mga Chino. Masyadong mabagat ang malakas ang ulan dito. Sige, tapon na natin to sa ilog. Hoy, paano na? Di ba dapat sunugin din ang krus na nakabaon dito? Eh, umuulan naman. Paano natin sasunugin? Gunggong ka talaga eh. Kita mo naman na umulan tapos susunugin. Hayaan mo na yan. Bukas ako ang susunog dyan. Babayaran pa naman tayo sapagkat mahalaga na nahukay natin ang bangkay at natapon sa ilog. Makikita mo, ilang buwan ka pa lamang dito. Masasabi mong ako ay tama. Magkaiba ang pamahala kung ikaw ay nasa Madrid at iba naman dito sa Pilipinas. Pero, Hindi naman ako turuan ng retorika o mga teorya. Kilala ko ang mga Indio. Hindi ko pa lubos na naunawaan ang Tagalog kaya pakikumpisal ko na lamang ang mga babae. 20 taon na akong naglilingkod dito sa San Diego. Ngunit nung ako'y umalis, mga matatandang babae lamang ang maghatid sa akin. pahintulutan ninyo akong Niniwala ako, tulad ng aking paniniwala sa Ebanghelyo, nakakatamad ng mga Indio. Pumanhin po, tila interesante ang iyong pinag-usapan. Talaga bang tamad ang mga katutubo? O di kaya'y tama lang ang sinabi ng isang Espanyol na bintang lamang ang iyan upang ilihim ang sariling katamaran? Aba, si Padre Damaso, ang kura sa aming bayan, ang matalik na kaibigan ng aking ama. Kinagagalak kong makilala ka, subalit hindi ka naging kaibigan kailanman ang iyong ama. Binata, ikaw ba ang anak ni Don Rafael? Ako nga po. Maligayang pagdating, nakilala ko at madalas ang iyong ama. Masasabi ko isa siyang kagalang-galang at tapat na mamamayan ng Pilipinas. Ginoong Guevara, napawi ang inyong mga papuri sa aking ama dahil sa duda ko sa kanyang pagkamatay. Ako na mismong anak niya ang walang kalam-alam sa mga pangyayari. Ikaw muna, Padre Damaso. Hindi na, ikaw muna, Padre Sibayla. Mas nakatanda ka sa akin at mas may otoridad ka, kaya mas narapat na ikaw ang umupo dito. Ako ang pinakamatanda? Hindi, ikaw ang kura ng distritong ito. Teniente Guevara, para sa iyo ang silyang ito. Hindi na. Ayos na ako dito. Don Santiago, hindi ba kayo sasabay sa amin? Huwag ka nang tumayo. Ang hapuna ay pasasalamat sa mahal na Berhen dahil sa inyong pagdating. Hoy, dalhin ang tinola! Nagpaggawa ako ng tinola para sa inyong lahat. Don Crisostomo, pagkatapos ng 7 taon mong paglalakbay sa Europa, tingin mo ba'y nagbago na ang Pilipinas? Walang kwentang aksayahin ang mga salapi sa mga maliit na bagay na ganyan.
iwinawaldas mo ang mga salapi para lang masabi na nakapunta ka sa ibang bansa. Huwag ka munang umalis. Darating na si Maria Clara na sinundo ng kanyang tiya Isabel. Ako po ay paririto bukas bago ako umalis. May mahalagang pupuntahan pa ako ngayon. Nakita niyo? Sukdulan ang kahambugan. Akalam ko mo kung sino. Yan ang masasamang impluensya ng pagpapadala ng mga kabataan sa Europa. Iho, ingat ka. Matuto ka sa nangyari sa iyong ama. Paumanhin po sa inyo. Palagay ko po ay lubos niyong kilala ang aking ama. Maaari niyo bang ikwento kung paano, saan at kailan siya pumanaw? Hindi mo pa rin alam? Itinanong ko na po kay Don Santiago ang kanyang ipinangakong sasabihin ito bukas sa akin. Kayo po ba may alam ukol sa nangyari sa aking ama? Gaya ng lahat, manaw iyong ama sa bilangguan. Ha? Bilangguan? Kilala niyo po talaga ang aking ama? Bakit naman siya mabibilanggo? Hindi, walang galang na, subalit may tamang oras para sa pagbibiro at pagsisiriso sa mga bagay-bagay. Hindi ako nagbibiro, iho. Makinig ka sa akin ng mabuti. Kikwento ko sa iyo lahat habang tayo ay naglalakad. Buenas noches, ako ay alis na. Salamat po. Tsa Isabel, umuwi na tayo. Saglit lamang iha, katatapos lang ng misa. Oo tiya, mas mabuti nang makauwi tayo agad. Maria, sa palagay ko'y tama ang mediko. Kailangan mo nang magbakasyon sa probinsya. Namumula ka at nangangailangan ng sariwang hangin. Ano sa palagay mo? Sa Malabon ba o sa San Diego? Kayo'y aalis ngayon kasama iyong tiya Isabel. Kunin mo na ang iyong mga gamit sa kubita at magpaalam na sa iyong mga kaibigan. Pero, sa San Diego, mas magiging komportable ang inyong senyorita. Mas maganda ang ating tahanan doon at malapit na rin ang pista. Tama ka, naroon din si Don Crisostomo. Ikaw, bata ka, halina at aayusan na kita. Iyan ba ang liham na ibinigay ko sa iyo noong papalis na ako? May iba pa ba kayong ibinigay na liham, senyor? Oo nga pala, may tungkulin pa akong narapat gawin. Kailangan kong magbalik sa aming bayan, Todos Los Santos na bukas. Umayo ka, hindi kita pipigilan. Ilagay mo ang mga bulaklak na ito sa pundol ng iyong alam. Magkita tayo sa loob ng iyong alam.
doon. Subalit, minuto niyo lang lupa. Nasaan po ang cross sa punto na ito? Isang malaking cross? Opo, yun nga po. Yung may dibo at may daling uway? Opo, yun nga, tama. Sinunog ko ang cross. Sinunog? Bakit naman sisunugin? Aba, yun ang utos ng matabang kura. Sino ang matabang kurang ito? Sino? Yung namamalo? Ang hukay, kailangan niyong maalala kung nasaan. Wala na po dyan ang bangkay. Anong sabi niyo? Ang nariyan sa hukay ay isang babae nilibing ko isang linggong nakaraan. Nahihibang ka na ba? Wala pa isang taon ang... Marami ng buwan ang nakalipas. Wala nang ipag-utos ng matabang kurang hukayan ko ang bangkay at ilipat sa libingan ng mga Tsino. Ngunit, napakalakas ng ulan noong gabing iyon at dahil mabigat ang kanyang katawan. Anong ginawa mo? Huwag po kayong magalit. Hindi ko ba siya inilipat sa libingan ng mga Tsino? Inihulog ko siya sa ilog. Sa kang kapuspalad. Ito talaga mga Kastilang to. Ilibing mo man o hindi ang isang bangkay, ay hapasin ka pa rin ng baston. Anong ginawa mo sa aking ama? Nagkamali po kayo. Wala po akong ginawa sa inyong ama. Anong wala? Ipinatapon mo ang kanyang bangkay sa ilog. Wala. Nakakatiyak po ako. Ang aking pinalitang kura, si Padre Damaso. Nay, nasaan po kayo? Anak, nasaan si Crispin? Huwag po kayong mag-alala. Naiwan po sa kumbinto si Crispin. Kinuha po ng sakristan mayor si Crispin at sinabihang alas 10 na uuwi. Nauna na po akong umalis sa kanya. Ba't ka may sugat? Ikaw ba'y nahulog kung saan? Pinaril po ako ng mga sundalo sa bayan at nadapisan ng aking noo. Huwag po niyo itong sasabihin kahit kanino man. Sabihin niyo lang po na nahulog ako sa isang punong kahoy. Bakit naman naiwan si Crispin? Pinagbintangan po siya ng sakristan mayor na pinuha ang 32 piso ng kura. Pinarantangan nila ang marangal kong si Crispin? Dahil ba tayo'y maralita? Bakit kailangan sapitin ang lahat ng ito? Na, huwag na po kayong mag-alala. Kumain ka na, Basilio. May hinakong toyo dyan. Pagkatapos magpahinga ka. Crispin! Basilio! Crispin! Basilio! Basilio, anak ko! Ang mga anak ko! Nasaan na kayo? Nakita ba ninyo? Nakita ba ninyo ang aking mga anak? Si Crispin at Basilio! Nakita ninyo? Maaari pa bang kausapin ang kura? May sakit ang kura. Si Crispin ho, nasaan? Wala ka sa bahay niyo? Si Basilio lang po naroon at narito naman si Crispin. Aba, narito nga. Ngunit, tumakas siya pagkatapos magnakaw ng maraming bagay. Siguro nga nasa inyo ang mga Guardia Civil at tapin ang mga bata. Tignan mo nga, saktang mabuting ina, ngunit nagmana sa ama ang iyong mga anak. Huwag ka mas labis pa nga ang ugali ng mga iyon kaysa iyong asawa.
Huwag ka mag-iskandiyo dito. May sakit ang tura. Doon ka maghimutok sa lansangan. Ginoo, makita ko ninyo ang aking plano. Itatago kayo sa hanggang ng aking kaibigan sa Mandaluyong. Nagaling ko po sa inyo ang lahat ng salapi inyong naigtas at ibinaon sa paanan sa puno ng Malete sa puntod ng iyong idolo. Kaya ba ninyong magsagwan? Isid ako sa tubig at pilay. Ikaw ko. Sigapin ninyong makatakas. Kaya sa libingan ng inyong lolo. May kalaban! Habulin! Pwesto! Bak! Tira! Tira ka! Nagulat ka, no? Ako ba hindi mo inasahan? Galing ako mula sa probinsya upang dumalo sa inyong kasal. May sakit ka ba, anak? Tila ikay namumutla at napakalamig ng mga kamay mo. Tulungan ninyo ang aking ama upang hindi matuloy ang kasal. Maaari lamang akong magpakasal kanino man noong buhay pa si Crisostomo. Subalit ngayong wala na siya. Bakit pa ako mabubuhay at magtitiis? Kumbento at sementeryo na lamang ang aking pagpipilian. Patawad, anak. Ayoko lang namang maging masaklap ang iyong kapalaran sa piling ng lalaking iyon. Anak,
ihanap kita ng mapapangasawa dahil mahal kita bilang iyong ama. Mahal mo pala ako eh. Huwag mo akong hayaang magdusa. Patay na siya. Ibig ko na ring mamatay o maging madre. Huwag ang kumbento. Hindi mo alam kung ano ang lihim na misteryong nakakakupli sa mga pader ng kumbento. Mas ibigin ko pang maging mapanglaka sa mundong ito kaysa sa kumbento. Hindi ka isinisilang para maging kabiyak ng Diyos. Maninawala ka sa akin, anak. Darating ang panahong malilimutan mo rin si Krisostomo at ibigin si Linares. Maria, maawa ka. Huwag ang kumbento. Ang kumbento o kamatayan. Diyos ko, ako'y pinarurusahan mo. Ayoko mamatay ka. Sige, gawin mo ang iyong nais. Kunin mo na ang mga yung... Kunin mo na ang lahat sa akin. Di mo gan? Abangan na. Eh? Wala ka man siya ni Jaime ay. Ang hapunan ay pasasalamat sa mahal na Birhen Maria. Di mo, oh? Ang salapin, inyong iligtas ko. Ginaon, mo ka na. Kanya na. Aba, ito na. Ngunit, tumakas siya matapos Huwag ka mag-skandalo dito. May sakit ang kuha. Doon ka maging mukha.